next upload, or maaari nga habang pinapanood nyo to, eh malay nyo, ako pala ay nasa biyahe na, diba? Yung malalaman nyo, diba? Magkita-kita tayo sa daan, enjoy nyo lang, mag-enjoy tayo sa ating pagbabalik. Alitatap Base Camp. Patuloy kang aayusin kahit wala ako. Paalam pansamantala. Hanggang sa muli nating pagkikita, Nueva Vizcaya. Lumamig na ang kapaligiran. Nanumbalik na ang mababang kaulapan. Pero kasabay nito ang aking paglisan pansamantala. Dahil ako na ay muling magbabalik sa dati na kagisnan, ang bumalik na sa biyahe. On the graves, in the cracks of 1,000 leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you. Bago tayo magsimula sa biyahe, samahan niyo muna akong i-ready ang ating camper van. Tatanggalin ko muna pansamantala ang roof tent sa kadahilan ng hindi natin magagamit ito sa ngayon dahil pumasok na ang tag-ulan. Dumating ang kaibigan ko si General at si Eman para tulungan akong baklasin ang roof tent. Yo, my man! Si Umamen dumating din. Bro. Okay naman siya. Long time na kasi, bro. Kahit mga kaibigan ko, nakakaubi ang gamit, oh. Tatanggalin natin yung roof tent na yan. Bulat ka, gagaan to. Tingnan mo yun, yung ano, yung lit ng gulong. Malaki din kasi ang... Ha? Yung lit ng gulong pag nawala rin. Aangat ng gulong. Aangat. Actually, si General talaga ang may pasimuno kung bakit tatanggalin namin ngayon. Bro, si General, hanggang dito sa bahay, ayaw pa rin magpakita. Oh. General, pakita ka naman, umarog ka naman. Isang harap naman. Ito. Hindi ko alam kasi kung bakit mo pinag-iinitan yung roof tent ko, General. Hindi, pinapatanggal niya sa akin para daw maging maalwan yung biyahe ko. Hindi mabigat yung biyahe ko papuntang Mindanao. At ang pinaka main reason dyan is para makatipid tayo sa gasolina. Siguro na huminga yung van, no? Sabi niya, kasi ang camper van natin, kapag hindi siya nakaset up, kung wala siyang roof tent na ganyan, ang tinatakbo ng isang ano yan, full tank is nasa 344 kilometers. Pahinga ka muna. Babalikan natin sa panahon na masarap gamitin. So kung with roof tent, ay siguro mga less than 300 lang ang matatakbo natin. And since na ang panahon ngayon eh umuulan-ulan na talaga. Hindi lang nga umuulan-ulan eh, may bagyo-bagyo na pumapasok dito sa bansa natin. Is expected ko na yan na mula dito sa Luzon, Visayas to Mindanao ay lagi na yang umuulan. So maliit yung porsyento na makakapagbukas tayo ng roof tent sa biyahe kahit na sabihin natin magdagat tayo. So kahit na gusto ko magdala ng roof tent ay mas magiging realistic na lang ako na tatanggalin ko na lang siya para makatipid, para hindi ma-hassle. Kasi kapag binuklat natin yan umuulan is magiging cost ng delay yan kasi hindi pwedeng tupiin ang roof tent ng basa kasi nangangamoy. So ayoko naman mangyari sa kanya. Babaklasin to, tatabi muna natin dito, ibabalik natin yan sa panahon na taglamig na at hindi na bumabagyo at lagi nang umuulan. Ito na yung watod natin ngayon. Back to dating watod. Itatago na muna natin yan. I-imbak muna natin dito at in time ay gagamitin naman natin yan. So ito na yung itsura ng ating camper van ngayon. Gamit pa rin natin yung SR roof rack. Meron tayong mga itatali dyan. Pansamantala lang naman yan. At magaan na siya ngayon.
Yes. Makakatipid tayo sa gasolina. Mas malayo ang mararating natin, mas marami ang mapupuntahan natin. Bro, tinanggal na natin yung roof tent. Ikabit mo na yan kay ano? Kay Storm. Saktong-sakto, mas lalong bibigat. Ano yung dala mo? Palabok ko ya. Yan, Merienda. merienda. Ay. Okay, take it bro. Let's go. Si Prisha, patuloy pa rin ang pagkukumbinsi sa akin na isama ko siya sa Mindanao. Ready ka na umuwi ng Laguna? Oo. Sama mo na kasi. No, no, no. Hindi pa pwede. Solo nga eh. Hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa rin. Baka kasi mahirapan siya sa biyahe. Isa pang dahilan kung bakit ko pinagaan ng van, maakit natin ang mga matataas na mga kabundukan. Mararating natin ang mga gusto kong lugar sa Visayas at Mindanao. Ganito na ang setup ng ating camper van papunta ng Visayas and Mindanao. Pero sa sobrang excitement, ay tinesting muna na namin si Watod kung ano nga ba ang kanyang pinagbago ngayong mag-aana siya. Gulay. Ramdam ang gaan ng van. Oo. Ang gaan! Alog-alog tuloy tayo. Makakatipid tayo ng gasolina. Oo, makakatipid tayo ng gasolina. Tsaka yung... Ha? Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan ko pa. Akala ko, oo ka na. Pinag-iisipan ko pa. Punta muna tayo ng 5 peso coin car wash. Lilinisan ko lang itong si Watod. Tapos mamaya ay makikitambay muna tayo kasama yung mga kaibigan natin. Kailangan ko kasi ingatan muna yung pagpupunas kasi nga meron tayong decals eh. So dapat malambot muna lahat ng mga dumi bago natin punasan. O tara! O diba? Papuntang Mindanao, marami tayong madadaanan ganito. Marami tayo, akong madadaanan. Tayo! Kinagabihan ay nakipagkita tayo sa ating kaibigan na si Balot. Tanggalin mo bro. Dito yan sa Cabanas, sa Malolos, Bulacan. Rel, lumarap ka! Tambay, kwentuhan, at plano ng mga mangyayari sa aking pagbabalik galing Mindanao. Nasa Ortigas ang inyong boy, first time nakikipagbunuan dito sa matinding traffic alas 3 ng hapon. Mabagal talaga ang mundo kapag nasa syudad ka. Pupunta tayo ng warehouse ng Gulf, meron tayong pipikapin. Nadadali natin sa biyahe papuntang Mindanao. Itong araw na lang, 2 tulog na lang, babiyahe na tayo papuntang pababa ng Mindanao. Biyaheng punong-puno ng adventures ang gagawin natin. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-adventures. Pumunta tayo sa mga lugar na magaganda, sa mga lugar na dati sinabi ko nung nag-Philippine Loop ako na babalikan ko tong lugar na to kasama si Watod, ay sigurado babalikan natin yan. So sa lahat ng mga taga Visayas na first timers dito at lalo na rin yung mga taga Mindanao, ay magkikita-kita ulit tayo sa daan. Follow nyo lang ako sa Facebook page. Mas updated doon ang aking mga postings kung saang lugar na ako banda. Para if ever na magkita-kita tayo, ay magkaroon tayo ng konting kwentuhan, kapihan. Magdala din ako ng mga stickers. Meron din akong Instagram, boy first time. Pwede rin yun akong i-follow doon para sa mga personal pictures na yung mga hindi ko pinapost sa Facebook ay nandun yun sa Instagram. Boy first time pareho. Okay, nandito na tayo sa warehouse ng Gulf Oil. Pipikapin lang natin yung mga ipapamigay natin sa daan para sa inyo, sa mga makakita sa akin. Ayan, pang change oil natin. Okay. Kailan na uwi ng Bulacan? Umuwi naman po. Yung mga oils na yan ay yan ang kasama nating dadalhin pababa ng Mindanao. So magkakaroon tayo ng mga pag-games along the way. Iba't ibang klaseng games. Magkakaroon din tayo ng mga ambush na mga palaro sa mga riders para mabigyan na natin sila ng mga oil. Keychains, damit, sombrero, at kung ano-ano mga maliliit na mga item na souvenirs from Gulf Oil ay dala-dala natin to. Dadaling ko to hanggang sa makababa ng Mindanao. So watch out lang kayo
sa aking Facebook page at doon ako maglalagay ng mga details kung saan nyo pwedeng hanapin along the way ang iniwan ko na Gulf. Maaring sa isang tindahan ng nagtitinda ng Gulf oil, depende kung saan man. Tapos sa mga riders dyan, abang-abang kayo kasi bigla ko kayong hintuan at magpapalaro lang tayo na napakasimple. Ang mananalo ay bibigyan natin ng Gulf oil para makapag-change oil na kayo. At syempre, yung mga hindi mananalo dyan, meron pa rin kayong mga items na ibibigay ng Gulf oil. So all goods tayo dito. Dito tayo sa Gulf oil warehouse. At tayo ay didiretso naman ulit ngayon sa ating destinasyon kung saan tayo pa rin ay nag-prepare ng ating biyahe. Tapos sana malapit na. Tulog na lang, pababa natin ng Visayas and Mindanao kasama ang Gulf oil. Ay! Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Gulf oil. Back in Malolos, Bulacan. Good morning sa inyong lahat. Hinga-hinga muna ako sa likuran ng ating barangay. Ito ang huling vlog na mapapanood nyo at yung kasunod nito ay yung ano na, biyahe na. So wait lang kayo dyan ha. Isa-set ko muna yung aking mood muna kung paano yung makakasanayan kong grind sa pag-shoot at pag-edit ng ating vlogs along the way. Kasi hindi rin naman madali yun, pero makukuha ko yun. Konting adjustments din kasi sanay tayo na bumiyahe ng malayo na nakamotor ito na camper van. So uhulihin ko pa yung aking time management sa biyahe, sa editing, sa oras ng pahinga, kung anong oras dapat tayo humihinto sa biyahe, kung ilang araw tayong hihinto para mag stop over. Titignan natin, alamin ko pa yan. Excited, nakaka-excite na tayo ay muling magbabalik sa pagda-travel na ulit. Ganito ako kapag merong malaking biyahe na gagawin, parang 1 week before umalis naglalaylo na ako, medyo nagdadahan-dahan na ako sa mga usual na ginagawa ko ng mga grinds. More on preparations ako. Kasi kung iisipin nyo, malayo talaga ang biyahe natin, ang babiyahe natin kasama si Watod. Kaya after ng vlog na to, from Luzon, Visayas to Mindanao, napakadaming mangyayari. Ang dami nating mapupuntahan, ang dami kong pwedeng balikan. At ibang experience siya ibang experience siya. Hindi siya tulad dun dati na nagmumotor tayo, na nasanay tayo sa pagmumotor na nagpi-Philippine loop na nakamotor, bumabiyahe ng malalayo na nakamotor. Ito is ibang experience, like yung ginagawa ko dati sa pagmumotor, ngayon ko mai-apply na naka-camper van. Though hindi naman nabago sa atin yung mag-Visayas and Mindanao. Hindi natin ma-foresee kung ano yung mga kaganapan sa biyahe na to, kung ano yung mga mangyayari. Kaya ako ay parang open sa lahat ng posibilidad, sa lahat ng mga pagkakataon na pwede nating ma-experience sa biyahe na ito. Mula dito sa Bulacan hanggang sa makarating tayo ng Visayas and Mindanao, at habang iikot-ikot, itong si Watod ang magsisilbi nating tahanan. Ito ang bahay ko. Dito tayo maninirahan, dito tayo matutulog. Sa labas ng camper van tayo magluluto. Lahat ng editing ko, dito lahat. Wala tayong ibang gagawin kundi ang manirahan habang nagte-travel dito sa pinakamaliit na camper van dito sa Pilipinas. Alam nyo, natutuwa ako na dumadami yung mga nagka-camper van ngayon sa Pilipinas. Alam ko na impluwensyahan natin sila. At natutuwa ako na lahat ng mga nagka-camper van ngayon na na-impluwensyahan natin. Paano ko nasabing na-impluwensyahan natin? Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, si Watod
dito sa internet dito sa Pilipinas, ang camper van natin ang pinakaunang Suzuki Every Wagon na sinet up as camper van. Dito lang, ano? Tapos may isa pang board sa taas na kapag binaba natin to, ganyan, tapos may paa diri, tapos hilahin ko lang pag ganun, tulak lang ba? Ayan na. Shoot na shoot oh. Wala ka, libre na ang hotel, wala na bayad sa hotel bro. Tayo yun. Kaya yung impluwensya natin sa iba na yung mga van nila is kino-convert na nila into a camper van, na which is sacrifice talaga yun. Kasi isipin mo, sasakyan nyo, gagawin yung ganito, di ba? Eh si Watod, binili talaga to natin para talaga sa ganito. Pero yung iba na sasakyan na pang pamilya, eh kinonvert nila into a camper van. Eh napakalaking factor nun, napakalaking impluwensya natin sa kanila na piliin din na magkaroon sila ng time na or pagkakataon na mabuhay maliban sa mundong ginagalawan nila. Sa araw-araw nag-grind sila, may another world sila na pwedeng puntahan o pwedeng gawin maliban sa mundo na nakasanayan nila, which is yung pagka-camping gamit ang camper van, na ito talaga ay nakapagbigay ng kapayapaan sa mga tao na nangangailangan noon, lalo sa mga busy tao. So ako, sa lahat ng mga nanonood ngayon na first timers na nag-convert na into van life, congrats sa inyo. Masaya ako na na-impluwensyahan ko kayo at ngayon ay ini-enjoy na ang buhay na payapa sa labas ng mga pamamahay ninyo. Just keep it private hanggat maaari. Enjoy nyo lang kasi ito yung way out natin sa mundo na to. May sarili tayong mundo dito sa loob ng sasakyan, kaya wag natin pagaluin yung mundo na ginagalawan natin ngayon at yung mundo natin sa pagpa-van life, para hindi mawala yung serenity ng camping, hindi mawala yung kapayapaan na gustong gusto natin. Enjoy nyo lang, mag-enjoy tayo sa ating pagpa-van life. Next upload, or maaari nga habang pinapanood nyo to, eh malay nyo, ako pala ay nasa biyahe na, diba? Hindi nyo malalaman nyo, diba? Magkita-kita tayo sa daan, sa lahat ng mga makakita sa akin sa kalsada. Kung dati sa Philippine Loop ay pinupost ko ahead of time kung saan ako dadaan, ay this time iba na, kasi naka camper van tayo, dito tayo nag-stay, dito tayo natutulog sa gabi. Dati nung nagmumotor tayo ay nag-hotel gabi-gabi, pero ngayon dito tayo sa camper van nakatira. So sasabihin ko na sa inyo agad, magbatian tayo kapag nagkita-kita tayo sa daan. Kapag nakita nyo ako, wag nyo kayong mahihiyang parahin ako ha, wag kayong mahihiya, wag nyo kayong mahihiyang lapitan ako para mag-picture tayo at magkwentuhan. Hindi accurate ang posting ko kung nasan ako. Laging delayed yan. So isipin nyo nasa isang lugar ako ngayon, pero hindi, 3 days ago yan. Para saan? Para sa safety ko din, kasi ang ano na to ang camper van na to ay ito yung magiging bahay natin sa loob ng mga linggo na dadating. So magkita tayo sa susunod nating upload. Abangan nyo lang at samahan nyo ako mamasyal sa mula Luzon, pababa ng Visayas, hanggang sa pag-iikot natin sa Mindanao. Life is good mga first timers. Gandaan nyo na yung mga sarili nyo dahil maganda ang mga episode sa mga susunod natin. Okay? Time to rest na ako at mag-relax dahil bubiyahe na si Boy first time. Kinabit. Next upload ay simula na ng biyahe natin, pa-Visayas, pababa ng Mindanao. Muli niyong samahan si Boy first time
sa paglilibot ulit sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas gamit ang pinakamaliit na camper van.